Hi guys, ito na naman ang isang ma-explore vlog and we are going to, where are we going to? We're going to Vietnam. Danang Vietnam. Sorry, medyo paos. Inuubo ako konti. So kanina, kwento ko lang, nung nag-check-in kami sa PAL, medyo yung PAL crew, chinek niya kung may visa daw ako going to Vietnam kasi British passport. Tapos sabi ko sa kanya, akala ko ang British citizens are allowed up to 45 days visa-free to Vietnam. Kasi sabi ko sa kanya, ilang beses ko na rin siyang sinearch online, pati yung government website ng Vietnam, chinek ko din. And yun yung sinasabi, pati sa UK government website. And then for Filipinos, they're allowed up to 21 days visa-free travel to Vietnam. Tapos, si Miss Pal Crew, nag-check, check rin niya sa kasama niya. Sabi niya sa akin, pwede daw ako sa Da Nang kung saan ang flight namin. But, ang visa daw is required for British citizens to Hanoi and Saigon. Which, medyo nagtaka ako kasi Hanoi and Saigon are part of Vietnam as well as Da Nang. So, hindi ko alam kung paano siya nagkaroon ng issue. So, anyway, nakalampas na tayo. We're just waiting to board our flight. We are here in the plane. Mama, kain ng cornic. We're here now in Da Nang International Airport. Bumibili lang si Mama at Papa ng SIM card. Let's go. Ito na. Oh, hiya. You okay? Yeah, there's three of us, yeah. What's your name? My name Wook. What? Wook. Walk. Yeah. Can we take a picture there? Is that okay? Yeah, thank you. Gusto mo picture ni Papa sa Da Nang International. Ang cute naman ito. Okay. Let's go. Let's go, fam. Hello, Da Nang. Ayun yung Grab nila. We also use Grab car. Grabe naman po yung ride namin. Mainit ngayon, nasa 20 plus degrees. Magtanggal ka na ng hoodie. Natatawa si Mama dun sa mga pera dito kasi ang currency niya is mga million, 100,000. Ubus kagad yung baon na binigay ko kay Papa. 480,000. Binigyan ko siya ng 500,000. Naubos agad sa 2 SIM card. Pero kasi siguro dahil sa airport kami bumili. We're now here in the lobby of our hotel, Awaken Da Nang Hotel. So far, it's been a smooth process of checking in. But we're just waiting kasi ang check-in namin is 1 p.m. It's only 12 noon here. So 1 hour pa, pero at least makakapag-chill kami. Grabe yung beach. Ang dami nagsuswimming, nakita namin. Ang init din, pero sakto lang. Thank you so much. Magpa-birthday ng aking inay tomorrow. It's her 60th birthday. Very nice And- birthday gift. Ay, taray. Very nice birthday gift daw, sabi niya. An expensive birthday Pikit mata na lang tayo habang nagbibigay ng card doon kay Kuya. Once in a lifetime. Yes. Once in And a lifetime to be well-deserved. 60 years Yes. of age. Bumili ka lighter? Bumili ka lighter? Nasa yung lighter mo? 15,000. 15,000? Hala, binigyan ko siya 20,000. 5,000 na lang natira. Siyempre, ang goal niya in life is makapag-yosi. Kasi simula nung pumunta kami ng airport sa Manila, tinanggal na yung lighter niya dun sa security. Hindi siya napag-yosi kasi sabi ko, kailangan namin pumasok, kailangan namin agahan sa loob. Kasi pipila pa kami sa immigration at security. Tapos 2.5 hours yung flight namin. Tapos matagal din kami nag-antay dun sa gate sa airport. So, ang tagal-tagal niya hindi nag-yosi. Dito siya sa Vietnam makakapag-yosi. Happy for him. That's right. Inuubo pa din ako.
Pero laban lang, fight tayo kasi sayang ang bakasyon. Kanina, medyo lang naman nag-worry ako kasi yung kasing sa, di ba nga yung kwento ko kanina, nung tinanong ako dun sa PAL na staff, kung meron daw akong visa. Sabi ko, kala ko visa free naman ang British citizens pag up to 45 days. Tapos, medyo unsure siya. Pero anyway, pinalampas niya ako. Tapos, noon ding magbo-board na ng plane, yung PAL crew, nakita niya yung passport ko din. Tapos, tinawag niya kasama niya, sabi niya, British passport. Doon pa lang, parang, ano ba nangyayari? Papapasukin ba ako ng Vietnam? Tapos kanina sa Vietnam Immigration, tumitingin ako sa screen. Meron na nakalagay, for foreigners, ito yung kailangan nyo, passport. Tapos may nabasa naman akong visa something. Sabi ko, hala, yung tax exemption certificate. Sabi ko, wala akong ganun. So, sabi ko na lang, fingers crossed, palampasin ako ni Kuya Immigration. Pagdating ako kay Kuya Immigration, wala siyang eye to eye. Binuksan lang niya passport ko, stamp. And then pinalampasan niya ako. Tapos nakalampas na rin si Mama at Papa. Yung passport ko, nilagyan niya ng visa-free, allowed to remain in Vietnam until February 27, 2026. Hindi ko pa nabilang kung 45 days yun. Pero feeling ko mga ganun siya. Hanggang February, pwede pa ako magstay dito. Pero hindi natin gagawin yan kasi kailangan kong bumalik ng work. Kasi wala tayong panggastos pag ginawa natin yon. Naghahanap kami ni Papa ng kakainan habang nag-aantay mag-check-in. So, naglakad-lakad lang kami. Pero si Mama kasi gusto niya ng pho, Vietnamese pho. So, nakahanap kami ng maliit na parang food market. Ayan, bonsai. Cute. Bonsai? Di ba ang bonsai maliit? Ang ganda naman bahay nito. Grabe naman yung gate nito. Bahay lang siya na private. Ayan yung hotel namin, no? Yung may white na mahaba. So yun, pagka check-in namin, maliligo ako tapos kakain kami. Mga magnanakaw. May foreigner po eh. Mga foreigners di. May sketch pa. Grabe. Oh, huwag gagayahin. Ito yung isa nilang convenience store. DT Market. Tapos katapat lang yung hotel, ayan yung Awaken. So inikot lang talaga namin yung street. Mga nag-aantay rin yung mga tao mag-check-in. Room tour. So nag-rent ako ng family room 16, 14, 16, 15. Pero isang door lang. 16, 14. Ito guys, ang last, yung magkano ka muna ng pera. Ayan. Kasi gusto ko oceanfront view. Look at that. Ay, hindi masyadong kita. Yun, no? Wow! Ayan yung beach. Pwede pa lang mag-beach may dala kang pang. Wow. Ito sa kabila, yung isang room. Sabi ko, for 3 guests, pero oceanfront view. Kaso, ito yung available na talagang 2 rooms siya. Ang ganda. Nice. Kapag ganun, Huwag kang titingin sa baba. Kung ikaw ay ayaw mo ng high places, huwag kang tumingin sa baba. We are going to... Saan nga tayo pupunta? Kakain. Kami ay gutom na. Ang sama ng pakaramdam ko kanina, pero gutom na din ako. Tapos, we're going to Sontra Night Market para ma-experience namin yung night food during the night. Ay umorder na ng food. Ayan, gusto ko i-try yung pho. So, in-order ko yung pho steak. In-order ko yung steak pho. Para lang kaming nasa Pilipinas, pero iba-iba lang yung nakasulat ng mga words. Ayan yung pho. Ayan na yung akin. Thank you. Ayan, tapos may binigay silang ganyan. May toge. Tapos
Tapos lagay ko doon. Tapos nalagyan mo siya ng mint. Kasi para siya, bibigyan mo siya ng lime. Nice, dapat pala inaral ko to bago ako pumunta dito. Sina mama at papa umorder nung parang fried rice. Yung isa, chicken rice. Chicken fried rice. Yung isa, umorder ba tayo ng beef? Ano yung sa'yo? Kay papa yung chicken rice eh. Seafood. Kay mama yung seafood rice pala. Seafood fried rice. Hindi ko alam paano ko siya titimplahin. Kasi hindi ko maalam ito. Ayun pala. Mint? Oo. Ganun. Mint. Lime, may bubbles. Nagluluto pa ako ng kung ano-ano. Lime. Sorry, inuubo pa ako. Pin yan. Galing nila mag-cut ng pin. Gusto kong nagsasabaw pag maano yung pakiramdam ko. Nice. Ayan. Bean sprouts. Sliced chili. Food, fried rice. Yes. And fried rice. So small. Let's eat. Nang kinain namin, if my calculation is right, is only 160,000 Vietnamese dong, which when converted into pounds, siya ay 4 pound 50 pence lang. Sobrang mura. 3 tao na kaming kumain. 3 million. Tapos 4.50 pounds lang. In pesos, nasa 300, Take it up. nasa 360 pesos. Take away. If I'm not mistaken. Mas okay pa kumain sa mga ganito kaysa sa talagang restaurant. Kasi sa restaurant, expect mo pricey siya. Pero sa mga ganito, mas okay na sa mga ganito ako kumain. Marami naman yan dito sa tabi-tabi. Kain ka dun. Yan, ito, yan, tapos yun meron doon. Ito yung mga malapit sa hotel namin, sa Awaken Hotel. So, andito kami sa, nakita lang namin ng Mart. Kasi, Pakita mo kaya, no? mamimili kami ng mga snacks Abay, dito pa lang natin. for tomorrow's tour. Ano to? May something red. Ano lang, Popcorn. Ayun yung ice cream na ano sa... Yung ice cream sa TikTok. Ice cream sa TikTok. Ano to? Everything in a convenience store. For your convenience. Okay. We're here at the Sontra night market. Yan. Bags, everything. May Christmas tree pa din sila. Tara, let's go. Wow. Ang dami. Ang dami kung ano-ano dito. Ayan o, do. Sino mag-aakalang dito lang to? Ang ganda kaya nung ano, tela. Pero dito daw, parang kailangan mong ano, mag-bargain. Ayan. Ayan ang mga bracelet. Wow. Whoa. Crab. Ay, frog. Crab. Frog. Scorpion. Nakabili ng bag niya. Nasaan? Pakita mo. This one. Wow. This one is for 150, but I got it for 100. Wow. Ang galing ng mga magulang ko mambarat. Magkano yung sapatos na nabili mo? Dapat? Magkano yan dapat yung Adidas? 450. Magkano na lang? 330. 330. Grabe sila mambarat dito. Kawawa yung mga nagtitinda dito. Pero mababait naman sila, pumapayag naman sila. Ayun yung kebab. May okra siya. Ayun yung okra, oh. Pero nag-work siya. Nag-work siya dun sa kebab. This is beef kebab. Galit si madam. Wala tuloy. Chicken.
Chicken kebab. This is pork. Pork kebab. Black snails. The snail. Second attempt ng pagkuha ng buong snail. Hindi ko may iwan na naman. Iwan ko na. Diretso na sa bibig ko. Ang hirap ng kunin. Bumili rin kami ng banh mi na binawasan na ni Mama. Banh mi. Thank you. Strawberry ice cream, rolled ice cream. Post back. Happy birthday to you. To you. Birthday. Happy birthday to you. She's a senior. 60 years old. Kaka-discount na ako. Wow. Inuubo ako. Kumain ka pa ng... Tinalaman ko, tapos pinahiran ako ni Mama ng sanitary bomb sa leg. Tapos pinainom niya akong turmeric. As a mother, we are going to have breakfast. Happy birthday! Birthday breakfast. Dito na kami sa... dito kami breakfast sa Casa Delight Restaurant ng Awaken Hotel. One of the early birds kami kasi 6:30 sila ng umaga magbubukas. Hanggang 10 o'clock ang breakfast nila. Pero inaga namin kasi may susundo sa amin na tour ng mga 8 o'clock, 8:15. Dun. Vietnamese coffee. And it's my mother with the view. So, tapos na kami mag-breakfast. And then, hindi ako makakain ng madami masyado. So, hindi ko nakain lahat ng food. Hindi ko na-try lahat kasi ang sakit ng tiyan ko. Tapos, hindi ko pa nalabas yung mga kinain namin kagabi sa night market sa Sontra. So, ngayon lang ako naglabas. Bukas babawi ako. I-make sure ko na meron akong space. Pupunta kami ng Bana Hills, Marble Mountain, na may French Village. So, medyo marami kaming lakaran. Ready ka na ba, Mother? Yes, I'm ready. Ready na daw siya. Help of my omega painkiller. Punta namin yun si Lady Buddha. Ayun yung white na yun. Yan yung 67-meter tall na Lady Buddha statue. So, pupunta kami dyan later. Ang ganda ng beach, oh. We're now in the lobby. Ayan na ang ating outfitan. Ang aming sundo ay called si Chow. Tama ba? Si Chow. Small group tour lang daw. Hindi ko alam kung nakabus kami, pero siguro nakavan siya. Pak na pak. Grabe naman, dalagang babae. Mabumili ng bag kagabi. Ang ganda. 150, naging 100. Malaki na ring discount yun. Tapos binati pa siya ng happy birthday nung nagtitinda. Siyempre, ginamit niya yung birthday card. Sabi niya, it's my birthday tomorrow. Allow me to be on behalf of 101 million Vietnamese people, on behalf of 3.1 million Da Nang people and Venus Travel, the local travel agency.
thank you so much for having all here on the trip with me this morning. We're one family from the Philippines, Mabuhay. We are here in the Marble Mountains, Monkey Forest. Makakita kami ng monkeys. Always right. Decided to build the naglagay ako ng kasi naka-backless ako tsaka naka-maikling skirt. Dapat conservative dito. Hindi daw kailangan makita ng Buddha ang iyong skin. Mama, mag-wish ka. Tapos na kami dun sa temple, nag-wish-wish kami. Pinag-wish ko si mama kasi birthday niya ngayon eh. Sabi naman daw, it's free for all. Kahit anong religion mo, kahit wala kang religion, pwede ka pumunta dun. But just pay your respects. So, if you're going there, meron naman silang mga free na mga robes na pwedeng isuot kung naka-shorts ka or naka-skirt or naka-backless like me. Ngayon, nag-iikot na kami dito sa garden. And ang interesting ng history niya, lalo na yung Lady Buddha. We'll go there later. Punta na kami kay Lady Buddha. 67-meter tall na Buddha. Overlooking Danang Beach. Yan daw yung reason ba't weaker na daw yung typhoons nila dito sa Danang. Wow, ang ganda. Ganda. Wow. Kadati daw, pwede daw pumasok, parang 12 floors daw yan. And each floor meron daw Buddha na statue na pwedeng i-worship. Kaso, tinigil daw ng local management yung pag-akyat dyan. Kinlose na nila kasi daw ang dami daw tourists na nag-iiwan ng basura, tas ang ingay daw. Ay, mga tourists talaga. Kaya, yung first floor na lang yung open to public. Bawal na umakyat. You know, look. Wow. Punta kami dun sa may mga monkeys. Ito, may isa dito. Biglang ablutin. We're going back to our tour bus para may aircon na ulit. Ang init. Bye, Lady Buddha. May free water. Thank you. Nandito na kami sa Marble Mountain. Kanina pala, Monkey Mountain pala yung pinuntahan namin, yung may Lady Buddha. Mali yung sabi ko. Ito ang Marble Mountain, literal na maraming marbles. Dito kami sa showroom. Ayan, ang ganda oh. Made of marbles talaga siya. Ayan si Buddha, Happy Buddha. Pwede dun silang pwede silang bilhin. Tara, hawak ng Buddha. Ganun daw, ginaganon yung tiyan. Si Hanoi. Danang Saigon. Ah, nice. May palibreng green tea dito. Hot water kasi malamig. Lagyan na ng hot water. Pupunta daw kami dyan sa Hell Cave, yung tawag. Where the older generation used to educate. Ang dami nilang forms of punishment sa mga tao. Ano daw kasi ito Hell Cave. Yan. Ganyan sila mag-punish. Medyo mataas ang stairs dito sa Hell Cave. Kung may kasama kayo mga senior, kailangan with caution. Lumalaban naman ang tatay at nanay ko. Dito kami sa gitna ng Hell Cave. Lapit tayo. Talagang pag mga Buddha, talaga nasa matataas silang lugar, no? Yan nila pinapanish yung mga tao. Nilulubog nila sa tas nilulunod.
papunta naman kaming heaven kasi kanina nasa hell kami. Iniwan na muna namin si mama sa baba kasi hindi niya kaya. 156 steps to eh. Bakit na tayo sa ganito, di ba, sa Malaysia? Mas mataas pa nga tayo eh. Kasi yung mga Buddha nila lagi nasa taas. Water Mountain. Naririnig niya na yung paghinga ko. Inuubo pa tayo. Laban lang tayo. Tapos sabi ni Chow, yung tourist guide namin, na end of winter season na daw kasi kaya mainit na. The best months to go here is like April to September. Yun daw mas mainit talaga. 30 plus degrees. Meron kaming grotto sa Lucban, Quezon. Mas mataas pa yun kasi 356 steps yun. Mataas pa yung sa kamay ngayon. So, Ito, 156. Less 200 steps. May mga chairs naman na pwedeng tigilan. Chow is very, very good. Our PA. Push you. Actually, mabilis din naman siyang akitin. Pero as I've said, pwede ka naman tumigil-tigil. Yung paghinga ko, grabe. But we're finally here. Yes. Yung traditional dress nilang ganda. We're here at the river watching tower. Kunti pang akyat, 36 steps lang naman. Hindi kaya ito ni mama kung sumama siya. Baka siya ay nag-collapse na. Ginawa niya yun. Iniiwan ko siya sa bago niyang friend na Australian. Good luck naman, English siya ng English doon. Wow. Yung mga nagpipicture ng mga Vietnamese costume. Pero nire-rent kasi siya. Cute. Here's another pagoda for like a worship. Another worship place. It's the Happy Buddha again. Hinahawakan nila lahat yung chan. Doon siya sa puso dumawak. Dito naman kami sa Heaven Cave. Kanina hell. So, syempre, umakyat kami to go to heaven. As a worthy person to go to heaven. Similar lang din siya, tsura niya. Pero ito daw, cave of like longevity, prosperity. Yung tour guide namin ang galing mag-take ng picture. Kasi yun yung sunlight eh. Ayun o. Pabata daw. Kita ba? May tubig? Gusto mong bumata. Iyan mo daw. Ipahid mo daw sa mukha mo. Pero dapat both sides para daw pantay yung yung pagkabata. Ayun na si Mama at ang kumari niyang Australian. May kausap na banyaga. Lunchtime. Ganun daw kasi sirain. Chow don't like this. Yan daw, ilalagay daw sa sa noodle soup namin mamaya. Order ako ng beef. Tapos na kami mag-lunch. Gonna go to Bana Hills. Nasa bago na kaming kotse. So yun, full day tour talaga siya. And bago na ulit yung tour guide namin, si Owen. That is Owen, your tour guide to Bana Hill. To be honest, the weather today is very good. So I hope that together we can create memorable experience. Saan tayo pupunta? Dun sa may kamay. Yung nakita niya sa TikTok, ito. Punta kami dyan. Golden Hands Bridge. Diba sabi ko, sabi, Mama, tama gustong pumunta sa Vietnam. Hindi ko nga alam ko sa Vietnam yun. Sabi ko, dun sa may kamay. Diba, hindi mo pa nga alam yung may kamay. Buti na lang may internet. Yung may kamay, yung nakaganon. Kaya madali lang hanapin ang Ito mga pala yun. bagay-bagay. Nakilala ko, friend. Meron na siyang Australian friend, friend. si Lorelie. Nagpicture pa sila. Nilibre pa niya ako. Nilibre pa siya ng smoothie. Tingnan niyo yung yung hawak na stick nung
tour guide namin, very Pinoy. Pinagandaan niya talaga ang kanyang Filipino guests. Yan si Jollibee. Nakikita niyo ba? Nakasabit si Jollibee. Yan, we also get a coupon for 2 free 250 ml glasses of beer or a dish of food. Eh, tatlo kami. So, tatlo din. Punta kami sa cable car at tatawid na kami sa Golden Hands Bridge. Xin chào. Ciao. Look the camera. Haba nung nilakad namin, pero nandito kami sa cable car, tatawid kami papuntang Golden Hands Bridge. Whoa. Nandito kami sa sa flower garden, French flower, ang ganda-ganda. Look, there's that peacock. Over there's the Golden Hands Bridge. We'll go there later. And this is overlooking view. Yes, here. Lahat ng budang pwedeng hawakan. We're in the Golden Bridge. Wow! We're in the Golden Bridge. Happy birthday! Thank you. Sorry. वहाँ पे वो जो नीचे दिख रहा है थैंक्स ग्रेट वहाँ पे Lampas niya ng Golden Hands Bridge, meron ganitong mga shops. May Starbucks. May mga souvenir shops. May pagkain, ice cream, pag nagutom, may massage chairs. Papasok kami sa Lunar Castle. Yan. Parang ang daming space na sayang dito sa castle. Kasi yung puro pillars lang, wala masyadong siguro bago lang tong, or meron silang plan gawin. No, parang ang daming space na pwedeng paglagyan ng kung ano-ano. We're gonna try the Alpine Coaster. Say hi! Hi! You ready? She's the driver. Let's go! She's a fast driver. Well done, Alexandra. Dasay! Why was you shouting? And we're just laughing. Say hi, Alexandra! Hi! Wow, grabe naman. Happy birthday to you. Last day in Danang. And last day to see this view from our hotel. Bye! Pupunta kami dun sa beach. Tawid kami dun to there. Yung pagtawid-tawid dito nakakatawa kasi ang busy-busy ng mga roads. Kailangan mo, they're not gonna stop for you. Kailangan mong galingan ng pagtawid. Good luck sa amin. Tatawid kami dyan. Hindi talaga sila babagal for you. Ito yung lusutan papunta sa beach. Maganda yung location ng hotel namin kasi as in tapat lang talaga siya. And here we are in Danang Beach. Now we've got a beautiful sunrise. Bilog na bilog yung araw. Si Mama nagpaa na. Ready na siya. Beach, let's get away. Let's go get away. Ooh, let's go. It's so nice here. Danang, you were so beautiful.
So many people. May mga nag-exercise, may mga naglalaro. After maybe a 5-minute walk, andito na kami sa Danang Beach sign. Actually, may dalawang signs. Meron pang mas malaking sign ng Danang Beach, pero malayo na yun. Andun pa yun sa crossing. Pero ito yung pinakamalapit sa amin.